Dahil gustong maligo ni Nakrigatidi, naisipan naming pumunta sa Tinago Falls. Hindi naman iyon kalayuan sa Alps, kaya mabilis naming narating. Humalukip-kip ako nang nakitang naghubad na ang dalawa at agad tumalon sa tubig. Ayaw kasi nila sa Alps dahil mukhang mabinta ito ngayon. Maraming customer. Kaya dito kami sa Tinago na walang gaanong customer dahil masyado itong malalim para sa iba. Umupo ako sa bato at tiningnan ang dalawang sumisisid sa malalim na parte. May mga babae pang tumitili doon sa kabila habang pinagmamasdan na ang dalawa. Hey! Matigas na bati ng isang lalaki sa akin. Napangiwi ako nang nakita ko kung sino iyon. Si Coco ay nakasuot pa rin ng jersey at humalukip-kip kasama ko dito sa batong inuupuan. Hindi ko alam na agad pala kitang makikita sa araw ding ito. Anya, hindi ako sumagot. Diretso ang tingin ko sa mga flirt kong relatives na ngayon ay pumupunta sa mga babaeng nagpapapansin. Oh, suplada. Humalakhak siya. Pairap ko siyang tiningnan at nakita ko ang pagmumukha niya. Live, it's day. Medyo kayo manggi ang balat niya. Sunog siguro sa araw sa pagbibilad. Ngipin niya'y puting-puti at mukha siyang si Inchong Di na kulang ng 15 paligo. Pwede ba? I don't talk to strangers. Sabi ko at umirap ulit. Wow, spoken dollars. Humalakhak siya. Halos mabaliw na ako sa inis. He's getting under my skin. Sarap na niyang bigwasan. Relax, chiska. May nag-ilaw sa utak ko sa mga sandaling iyon. Aha! Nakakainis siya. Hindi ako mai-inlove sa isang tulad niya at hindi ako magigilty dahil isa itong Digimon ang paiibigin ko. Pasintabi sa mga Digimon pero talagang gusto kong warakin ang Dila Merced na ito at kunin ang hindi niya deserve na titulo ng lupa namin. Bumaling ako sa kanya at plastik na ngumisi. Tumaas ang kilay niya at nihid to foot niya ako gamit ang malagkit na mga mata. Taga Maynila ka no? Anya. Oo, ikaw, taga san ka? Taga rito lang, chiska. Kinilibutan ako nang tinawag niya ako sa pangalan ko. Ngumisi siya at umiling. Nako, ang ganda mo. Kung dito ka sana mag-aaral, edi magkaklase tayo. Anong year ka na sa high school? Kakagraduate ko lang. Inipit ko agad ang labi ko nang sa ganon ay di ko na madagdagan. See, ako rin. Mag-aaral ako sa Alegria Community College, yung nasa may sentro. Kumindat siya. Wow, I'm actually surprised na nag-aaral ang Digimon na ito. Nagbabakasyon ka lang ba dito? Tanong niya. Ngumuso ako at tiningnan siyang mabuti. Spur of the moment akong sumagot ng half-throat. Oo, pero baka dito na rin ako mag-aral. Sabi ko. Ganon? Sa Alegria City din ba? Syempre, anong kukuhanin mong kurso? Education, agribusiness at agri-ad lang ang offer dito eh. Anya, business ad siguro. Ngumisi ulit ako. Mas lalong kumislap ang kanyang mga mata sa sinabi ko. Hindi siya mapakali at para siyang baliw na lumilingon-lingon sa tuwa. So na-enroll ka na? Hindi pa nga. Napawi ang ngiti niya. Ano? Bukas na ang last day at magtitik ka pa ng exam. Sus, kung exam lang naman sa isang community college, sisiw lang iyon. Naipasa ko nga ang exam sa isang malaking universidad. Iyon pa kaya? Oh, don't worry about it. Sabi ko at nagkipit balikat. Coco! May sumigaw na matanda sa likod niya. Opo, okay chiska,
See you later, alligator. Pumikit ako sa nakakabuwisit niyang linya. Okay, kaya ko kayang hindi paibigin? Kasi alam kong kaya kong paibigin ang isang Digimon na iyon. Pero ang ibig kong sabihin ay maatim ko kayang maging girlfriend ko nun ng lalaking iyon para lang sa titulo ng lupa namin. I don't know but I will try. Tumawag si Clark sa akin. Parang nawala ang isang malaking batong nakapatong sa dibdib ko. Akala ko kasi ay nakalimutan niya na ako. Chiska, honey. Uminit ang pisngi ko sa tinawag niya sa akin. Iyon ang tawag niya sa akin tuwing naglalambing siya. I miss you. Bumuntong hininga siya. I miss you to. Pangiti kong sinabi. Kailan ka ba uuwi? Napawi ang ngiti ko sa tanong niyang iyon. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ngayon ay gusto ko munang matapos ang problema bago ako bumalik. Clark, I know that tunchis ka. Hindi ka ba uuwi dito? Medyo magaspang na ang tono niya ngayon. Clark, pumikit ako pero bumigay din. Okay, give me 2 weeks. Sabi ko. 2 weeks? Napapikit ako sa mora niya. Oo, I'm sorry. I'll come back. I promise. Chiska, 2 weeks? Really? Hindi ka pa nawawala sa akin ng ganun katagal. Ni 1 linggo hindi. At ngayon bibiglain mo ako ng 2 linggo? Napangiti ako. Wala akong ibang maisip kundi ito. I love you so much, Clark Juson. He sighed. I love you to. Binaba ko ang cellphone ko. Parang kahapon lang ayaw ko pang mag-enroll, pero hito ako ngayon at kinukuha ang resulta ng exam. Tiningnan ako ng school registrar sa likod ng kanyang salamin bago inabot sa akin ang isang papel na may nakalagay sa taas na pass. Ating, kilala mo na ba ang kalaban? Sumimangot agad ako sa tanong ni Craig na para bang may pupuntahan akong giyera sa school na ito. Hindi naman ako ni-encourage ni na mama at tiya na pumasok para paikutin ang Dila Merced na iyon. Pero hindi naman ako yung tipong hindi marunong makiramdam. I know Craig and Ted is right. Mali ito. Baliw yata ako at nagpaloko sa dalawang iyon. Inisip ko na lang na kung hindi ko mababawi ang titulo, ay baka kung pwede ay malaman ko na lang ang iniisip ng buong pamilya niya tungkol sa utang ni Lolo sa kanila. Total, my grandpa is a good man to them. Tumahimik ka nga, Craig, at baka mabigwasan kita. Napansin ko agad na pinagtitinginan kami ng mga tao doon. Ganito ba talaga sa probinsya? Pag may bagong salta, ay parang artista lang kung sambahin nila? Ating, feeling mo paanong di ka titingnan? Ang laki kaya ng aviators mo, parang artista. Tumawa siya at ngumuso ako. Agad kong sinabit ang aviators ko sa suot kong white sleeveless top. May suot din akong checkered polo para naman medyo formal at hindi makaagaw ng atensyon. At isa pa ating, kung ayaw mo ng atensyon, sana di ka nagsusuot ng shorts sa loob ng school. Tumawa siya. Umirap na lang ako. Saka na ko tutugon sa mga rules kong pasokan na. Ngayong huling araw pa lang ng enrollment, hindi na muna. Ewan na kita. Utos niya nang nakitang mahaba-haba pa ang fill upan ko. Okay, buti pa. Baka mabungal ka nang wala sa oras pag nanatili ka dito. Tumatawa siyang umaalis habang ako naman ay abala sa pag-fill up ng forms. Ang dami nito 4 na forms. Nalula ako doon. Pinaypayan ko ang sarili ko. Ang init dito sa kinatatayuan ko. Inuuhaw tuloy ako. Nagpasya akong pumunta sa kantin nang at least ay may mainom akong soft drinks.
Habang nagfi-fill up ng forms, tumingala ako. Halos hindi ko na makita ang araw dahil sa kapal at taas ng mga kahoy dito. May concrete pathway patungo sa kantin at nakahilira sa magkabilang gilid nito ang nagtataasang mahagoni. Tanging tunog lang ng dahon ang maririnig mo pag nasa pathway ka. Not bad for a starting school. Nakita ko rin ang malawak na soccer field sa gilid ng covered court dito. Maliit lang ang building ng school pero malaki ang area ng buong campus. Nang humakbang na ako sa hagdanan, papasok sa open space na kantin, ay naaninag ko agad ang iilang magkakabarkadang taga-bukid na nag-uusap-usap sa isang table doon. Nakita ko rin ang sabay-sabay nilang paglingon sa akin, kaya hindi ko na tinagalan ang pagtingin ko sa kanila. Humanap na agad ako ng mauupuan ng biglang, "Chiska!" Humarang si Coco sa daanan ko. Natigilan ako at tiningnan siyang mabuti. Maayos-ayos ang mukha niya ngayon, pero ganun pa rin ang reaksyon ko. Nawiwindang pa rin ako tuwing nakikita ko ang mukha niya ng It's Day. Pinagtagpo talaga tayo ng tadhana, anya. Napangiwi muna ako bago ko pinalitan ng kagalakan ang ekspresyon ko. Pinilit kong ngumiti at magkunwaring natutuwa. Oo nga. Mas lalong lumaki ang kanyang ngisi. Siguro na-inspire kang mag-aral dito dahil dito rin ako nag-aaral ano? Yumuko ako at ngumisi para magkunwaring nahihiya sa katotohanang sinabi niya. Sinasabi ko na nga ba? Pasigaw niyang sinabi at kinurot ang pisngi ko, saka kinuha ang kamay ko. Lika, pakikilala kita sa mga kaibigan ko. Hindi ko na napigil ang paghigit niya sa akin. Hinarap niya na agad ako sa nagtitipong magkakabarkada na nakita ko kanina. Kakagaling lang nila sa biruan, pero nang umubo ng kunwari si Coco, ay naagaw nito ang atensyon ng lahat. Umalis pa sa harap ang isang lalaki para lang maipakita si Coco sa buong barkada. Hindi ko kayang tingnan sila ng isa-isa. Nakakahiya. Nahihiya ako dahil hawak ni Coco ang kamay ko. Si Coco na walang hiyang Digimon. Okay, fine. This isn't so bad. Hindi ako dapat mahiya dahil mukha namang Digimon din ang mga ito. Binawi ko ang kamay ko kay Coco. Hindi niya pinansin ang ginawa ko. Guys, ito nga pala si Chiska. Ngumisi si Coco sabay madramang yumuko. Sino yan, Coco? Taga kabilang bayan? May bahid na pangungutya na sinabi ng isang matangkad na babae sa kay Coco. Inangat ko ang mukha ko para sa wakas ay tingnan silang lahat, isa-isa. Nakita kong nakangisi ang halos lahat ng nandoon. 8 nakangising babae ang nakita ko. Yung iba ay nakatayo, yung iba ay nakaupo sa upuan ng kantin. 5 lalaki din ang nakangisi pero may isang nakaupo na ngumunguso at pinagtataasan ako ng kilay. Nakanguso siya kahit alam kong natatawa din siya. And I cannot deny it. He's damn good looking. Unti-unting napaawang ang bibig ko sa kakatitig sa kanya. Napansin ko rin ang paunti-unti niyang pagtapik sa kantin table gamit ang kanyang mga daliri na parabang may hinihintay siya. Hindi, si Chiska ay taga Maynila. Napatingin ako kay Coco. Thank God, hindi na ako titingin pa ulit sa lalaking iyon. Baka maluka ako. Biruin nyo, relief pa sa akin ang pagmumukha ni Coco. Nakakatawang isipin. Hindi naman ako madalas na napapatungangan ng isang lalaki. Noon pa man, ay hindi ko na talaga ugaling maghanap ng gwapo para kalokohan sila. Naniniwala akong kahit sino pa yan, basta mahal ko at mabait naman, ay okay na sa akin. Siguro, yung mga babaeng tulad ko ang paniniwala
ay nabibiyayaan ng gwapong boyfriend. Kaya nandyan si Clark Johnson, gwapo at in love sa akin. Siguro, yung mga choosy sa mukha ang mas madalas na minamalas. Yung hindi choosing tulad ko ay siniswerte naman. Well, as for Coco, hindi ko siya matatawag na sobrang pangit. Hindi ko rin siya matatawag na gwapo. Let's just say, he's mediocre. Pero yung lalaking nakanguso at nakaupo, hindi ko na talaga ma-explain. Gusto ko na lang matawa sa kabaliwan. JF mo? Tanong ng matangkad na babaeng may hawak na suklay at may malaking ribbon headband sa buhok. Oh please, ngumisi ako. Hindi pa. Kumindat si Coco at inakbayan ako. Napatingin agad ako sa kamay niya sa balikat ko. Malagkit iyon. Hindi literal, pero feeling ko may bahid iyon ng kamanyakan. Hinawi ko agad iyon. Napawi ang ngisi ni Coco lalo na nang nagtawanan na silang lahat sa table. Hindi nga pala. Oo nga pala. Dapat ko nga palang kunin ang loob niya. Not so fast, Coco. Kinilabutan ako sa sinabi ko. Parang gusto ko nalang lamunin ng lupa. Sino ba kasing may planong ganito? Naisip ko ulit ang pagmumukhang traidor ni Craig. That evil brat. Pero ito din naman ang decision ko. Kasi gusto ko nang umuwi ng Maynila. Umuwi kay Craig, hindi ko na kaya dito. Kailangang sa madaling paraan ko makuha yung titulo. If this is what it takes to be with him, then I'll do it. Bakit? Manliligaw mo na ako? Tumaas ang kilay ni Coco. Oo. Parang umaalis ang kaluluwa ko sa katawan ko. Para bang hindi ko matanggap ang pinagsasabi ko na pati ang kaluluwa ko ay iniiwanan na ako. Oy, sa wakas, in love na si Coco. Hiyawan ng mga nasa table. Napawi ang hiyaw nila nang tumayo ang lalaki. Saglit lang, ginugutom ako. Nagsitayuan ng mga babaeng nasa paligid niya at mga lalaking kaibigan niya. Kinagat ko ang labi ko nang nakita kong tumayo siya para tumalikod papunta sa cashier ng kantin. Nakita ko ang buhok na pamilyar sa akin. Yung buhok ng lalaking nangangabayo kahapon. Yung buhok na may buntot. Sayang, sobrang gwapo pero ayoko talaga sa hairstyle niya. Hector, anong kakainin mo? Malambing na tanong ng babae. Nilingon niya ang babae at napaawang ulit ang bibig ko nang mas nakita ko ang mukha niya. Hindi siya kayumanggi pero hindi rin siya sobrang puti. Tamang-tama lang. Yung tipong kutis na gugustuhin ko imbis na magkaroon ng maputlang balat. Tulad ng meron ako. Mamula-mula at makinis. Pulang-pula din ang kanyang lips. At bawat pagkurap ng kanyang mata ay parang tumitigil ang oras. Napatingin siya sa akin. Siguro ay naagaw ko ang atensyon niya nang nakita akong laglag ang pangang nakatulala sa kanya. Depende kung anong nakahain. Tumaas ang kilay niya sa akin. Mabilis na kumalabog ang puso ko sa kaba. Napakurap-kurap ako. Kinagat niya ang labi niya at pinilig ang ulo bago pumihit ulit papuntang cashier. Kahit na humakbang na siya palayo, ay dinig na dinig ko pa rin ang aftershocks ng kalabog ng puso ko. Bakit ako kinakabahan ng ganito?